Saka. Apan sugay ng serbisyo sa Mipuan o June Banlatan. Uban sa tulumanon, ang Bidlisyo sa Habagatan. Hatod kaniyo sa Datsun Media Association o DXDS Radio Guide Focus. Programa na nagkaisa sa piningbanan na kalihukan Optimus Bawan. Uban sa mga balita o informasyon sa mga kalungsuran. Ang Bidlisyo sa Habagatan. Mabati matang-adlaw sa diri lamang sa atong binanggang sibihanan. Radio kay Kikos, AM na, FM pa, ang Bidlisyo sa Habagatan. O karon, aniya ang inyong mga magsisigla. Okay. We shall pass in this world at once. Any kindness that we can show, let us show it now. Any good deeds that we can do, let us do it now. Let us not neglect nor defer, for we shall not pass this way again. Higala, kumusta ang kalinaw? Grasya, ug panalangin sa labaw magkagahom magauban kanato. Adlawng Sabado, pizza karon pizza 4 sa bulan sa Hulyo, kasamtangang tuig 2026. Welcome, maniyasab kita sa lain na usab ng edisyon sa itong panag-uban sa itong tulumanon ang Bidlisyo sa Habagatan. Bidlisyo sa Habagatan, magatod ka na to sa mga isgutan ng lunsudnon, mga butang nga diin ikaw, ako, ug kitang tanan adunay kalambigitan. Isgutan ng politika, ekonomiya, kultura, ug uban pa, atong pagkaisgutan din sa atong panag-uban sa tulumanon ang Bidlisyo sa Habagatan. Uban sa atong station manager, ang mong sibya, din sa itong sibyahan ng DS o DXGA ang Radyo Nika. O live usab kita sa ato ang Facebook, sa duha na to ka account, bro, sami buhat nga account. Sa atong mga followers sa atong Facebook o sa atong mga listeners sa kahanginan, ayong buntag kanatong tanan ang kalinaw, grasya ug panalangin sa labaw magkahumuga-uban kanato. Ato pagtimbaya sa ato ang mga listeners, sa ato ang mga leaders sa atong katilingban sa dekada nga dapit nga diin maabot sa landong atong gibiyahanan o sa atong mga followers nagkadayang dapit nga diin kanunay nagasunod sa ato ang mga live nga mga buluhaton diha sa ato ang Facebook, no? Sa ato ang social media, no? So sa ngalan sa ako ang sparring partner nga wala karon dinhi, si Kagawad June Llanos Banlasan, ang kagawad sa Zona 3, no? Doon na siguro ay kabisihan po ng mga importanteng butang, no? Importanteng buluhaton, matud pa kasagaran, mga butang with equal importance, no? Mao man ang kasagaran nga mga rason. Pero sa kita nga busy kayo ang ato ang kauban, ang ato ang partner dinhi sa ato ang tulumanon ang Bidlisyo sa Habagatan. Bo sa tuguti nga mag-uban kita hangtod sa alas 11:30 ang takna sa kabuntagon dinhi sa atong tulumanon ang Bidlisyo sa Habagatan. Gusto kita daghang hisgutanan nga ato ang paghisgutan sa pagkakaron. Apan sa dili pa agi og man atong gina-serialize diha sa ato ang mga Facebook nga pag-live na to sa atong mga Facebook, kaya nga to ang mga pag-ampo, pinaagi din labi na sa kasamtangang sitwasyon sa ato ang pampolitika sa atong nasod nga Pilipinas, no? So kini atong mga pag-ampo ato kining ginasentro ngadto sa ato ang mga nagkadayong opisyales sa atong katawhan ug uban pa. Nya ato ning gitagalog tingali daig maabot ni dito sa mga Katagalugan. Apil na ni ana ang ato ang Malacañang nga dili kasabot og Binisaya, no? So karon ato karong ihatag ang usa ka pasiunang pag-ampo, panalangin, no? Na ekonomikal na panalangin para sa katarungan at pananagutan sa kapangyarihan. So atong giampo nga makabot na to ang good governance,
maayo nga pagdumala taliwala nining ato ang sitwasyon sa pagkakaron. So sa ngalan ng Panginoon, ang maawain, ang mahabagin. Makapangyarihang Panginoon, bukal ng katarungan at kapayapaan. Lumapit kami sa iyo bilang isang bayan. Magkaiba man ang pananampalataya, pero iisa ang pag-asa. Inadalangin namin ang aming mga pinuno. Huwag mong hayaan na gamitin ang kapangyarihan upang takpan ang katiwalian o katahimikan at katotohanan. Bigyan mo sila ng pusong maglingkod, hindi paglingkuran. Inadalangin namin ang sambayanan. Palakasin mo ang mahihina. Protektahan mo ang mga inuusig dahil sa paggawa ng tama. Pag-isahin mo kami, O Panginoon, sa pagtataguyod ng isang bansang tapat, may pananagutan at makatarungan. Puriin ang Panginoon. Alhamdulillah. Amen. Assalamualaikum warahmatullahi taala. So, makato usa sa ato ang mga pagampo nga atong ginahimo, ginaserialize nato, giog pagkualabi na sa kasamtangang sitwasyon sa ato ang kapanahunan sa pagkakaron, no? Nga ato ang natagamtaman, atong nasinati diha sa ato ang palibot, no? So, mayong buntag sa ato ang mga listeners, sa ato mga followers, no? Dinstong karon ang bidisyo sa bagatan, ninasab kita sa lain na usab nga adlawng Sabado, no? Tumilabay do na tay pila ka Sabado nga wala kita nag-uban, no? Wala ta dinhi tungod sa mga kakulian usab nga dili nato gyud malikayan, no? Tumilabay usa sa ako ang mga parente, isa sa akong mga uyuan sa higagaw sa akong amahan na bitaliwan ya, syempre normal man na ang kinabuhi, no? So dito mo to atong adlong Sabado wala gyud ko nakaani dinhi. Gagahapon gani doon na po isa sa membro sa among clan, no? Pag umangkon na to diha sa may Darong Santa Cruz, no? Matud ba mo na siya, no? Ug uban pa nga mga panghitabo. So kanunay ang ato magpagampo diha mag-ingon ta nga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gikan kita ngadto sa labang bugahom, ngadto sab kita kaniya mo pauli. Mo na kanunay ang ato ang gina paabot diha sa atong tagstag sa ka mga atong tagstag sa ka mga matag higayon nga dunay may tabo niya na. So meaning andam kita nga atong dawaton unsa man nga mga panghitabo pasyon diha sa ato ang palibot, no? So ako nagingon pizza kuan na kita karon pizza 4, no? 4 na kaadlaw ang milabay gikan sa pagsulod sa bulan sa Hulyo ning kasamtangan nga tuig 2026, no? Hulyo na, no? Kapito ka bulan na so sa katuig, meaning labang na ta sa katunga, no? Katunga kay 12 man ang usa ka tuig, 12 man ka bulan, no? So muna siya nya atol niining bulan sayod ta nga diri gipahigayon ang katubitong giingon nga nagasaulog ang tulo ka probinsya alang sa kasaulugan sa gitawag nato nga kanang foundation, no? Foundation anniversary sa pagkamugna nining gikan sa usa ka undivided nga Davao, no? Sa ka probinsya ning Davao sa una, no? Unya niadtong milabayng 59 ka tuig, no? Gibahin kini ngadto sa tulo ka probinsya. Of course, Davao Oriental, Davao del Norte, nga o Davao del Sur, no? Muna nga doon ay holiday, non-working holiday niya ng mga lugar. Ya sayon po ta nga tungod sa dagan sa kahigayonan nanganak kanang maong mga probinsya karon pila na ka probinsya, no? Dito sa Davao Oriental, siyempre wala pa nabuak ang ilahang probinsya, usa pa lang gihapon. Although doon ay nahimong syudad, pero component city man, dili man na siya separate nga syudad. Syudad ka na siya nga ilawom gihapon sa probinsya, no? Nya dinhi sa Davao del Norte, mo na siya nga nabahin na pod ngadto sa duha ka probinsya. Davao del Norte ang mother province ug ang Davao de Oro
Davao de Oro, duha na ka probinsya. Nya dugangan pod og mga component city, mga syudad gihapon nga sakop siya sa maong probinsya, no? Diya sa Davao de Oro wala pa syudad, no? Ang Davao del Norte mo'y daghang nahimong syudad nga mga municipalities. Una diha ang Tagum City. Unya ang Panabo City ug ang Island Garden City of Samal, no? Ang Samal, ang isla, usa ka isla nga syudad gitawag nga Island Garden City of Samal, no? Mo na karon mo na pag-evolve sa ato ang dapit, no? Nya dinhi sa Davao del Sur, nahimo usab nga duha ka probinsya ang gilangkuban sa kanhi Davao del Sur nga gisiak diha sa Davao del Sur ang Davao Occidental. Unya dugangan pod og usa ka syudad, ang Digo City isip may kapital sa Davao del Sur. Pero component city gihapon, dili siya city nga kana bitaw nga highly urbanized city sama sa Davao City nga dili siya sakop sa probinsya. Although matingala ta usahay sa mga pag-address nga ang Davao City is sakop siya sa Davao del Sur. Kaysa kamago pero ang pagkatinuod niya na dili sakop sa Davao del Sur ang Davao City kay usa siya ka highly urbanized nga syudad, meaning independent siya nga syudad dito sa probinsya, no? Unlike sa Digo City nga ilawom gyapon siya sa probinsya sa Davao del Sur. So inguna na nga to ang paghatag og katinawan, no, sa ato ang mga sitwasyon sa ato ang palibot, no, sa ato ang katinawan. So inguna na pag-evolve ang usa ka Davao as undivided Davao sa ka probinsya karon nahimo na nga pila ka probinsya, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, 5 ka probinsya. Og usa ka syudad nga ang highly urbanized kanugod mura siya og usa ka probinsya gihapon, no? Although wala siya municipality sama sa Davao City, pero doon siya mga distrito nga dagko pud kayo, no? Nga area nga naglangkob sa usa ka syudad nga mao ang Davao City. So mo na nga niadtong Milabayng Pitsa Uno, kauban sa Davao Oriental, Davao del Norte, ang Davao del Sur, in the observance sa ika-59 kakamugnaan niini isip usa ka probinsya, no? Usa ka simple nga selebrasyon pero mabulokon ug makahuluganon, no? In line usab sa ato nag-iingon nga doon na may austerity measures nga gipagawas ang ato ang pamulo nasod, no? Through Department of Interior Local Government alang sa mga local governments nga likayan ang paggasto og sobra niining kapanahonan sa crisis. Wala pa man na left crisis manggihapon ta. Gawas sa crisis sa ekonomiya, napoy crisis of leadership karon sa ato ang natagamtaman sa atong nasod. Ya apil po diha ang crisis of leadership, hapit, no? Haduol nga doon ay constitutional crisis. Kung padayon nga pag-interpret sa atong batakang balaod, padayon nga pagsimang, padayon nga pagbaliko, pag-interpret na ini, posible nga doon tay dugang sa crisis, economic crisis, political crisis, means political leadership, kanang leadership crisis, o apil diha ang kanang ato ang constitutional crisis, hopefully dili na may tabo, no? Kung padayon nga atong bawgon ang pag-interpret sa balaod, kanya-kanyang interpretation sa balaod, so dili layo nga may tabo na siya. O magamputa nga dili na siya may tabo kaysa kanasod nga mismo ang ato ang batakang balaod nga mo siya ay gitawag nga batakan, mo'y batakan fundamental law of the land, mo ang ato ang konstitusyon, no? Kung kana siya mismo, labi na kung mismo ang mga dagko natong opisyal ang maghimo og mga butang nga dili pagsubay ni ana o di ba pag-interpret ni ana sukwahi ngadto sa intent of the law, dili bend the law, no? So mo na siya nga doon natay crisis, no? Doon natay constitutional crisis kung maabot siya na. Sabagay haron dili pa kayo, no? Dili pa kayo kay functional pa man ang ato ang kining Korte Suprema, no? So ang ato ang pagtimbaya sa ato ang mga followers, si Jumar al-Islam, siya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, watching from Tansa, Cavite, Metro Manila.
ang ato ang mga followers, mga followers na to, kasi kada mga followers na to, no, nga una gid na sila nga mo like or mo share o mo comment sa ato ang mga post, no. Si Lapu-Lapu Tambuto Hulama is watching somewhere in asa ka ni siya dapita karon, no? Asa ka ni siya dapita karon? Nabadri sa Davao del Sur or somewhere in the boundary o guban pa nga mga area hindi siya, no. So mo na siya sa pikas nato nga kuan is di nato mabasa kay dito sa mi buhat nga account kay matong gigamit nga nagatubang dinhi nga live nga ato ang ang ato ang Facebook account, no. So mo na siya ang ato ang paghisgot, tupadayon paghisgot, no. Ang Davao del Sur usa ka nagsaulog sa usa ka kahuluganon, simple but meaningful nga pag-celebrate sa ika-59 ka anibersaryo sa Davao del Sur, no. Sugdan og usa ka parada, motorcade, dugang pa sa mga uban pa nga mga activities, activities gipaygayon prior sa July 1, no. Dunay mga bloodletting, uban pa nga mga activities, wala na nakuha ang mga katubitang detalye sa mga schedules. Pero ang punto is katong daang atong adlaw sa July 1 sa kasimple nga celebration, gani wala gipahigayon diha sa may Coliseum, bahin gyapon sa pagtipid, no, dito sa may Tabliso Gym sa likod, no, ang karaang gym, no, diha sa likod, atubangan na sa una sa karaang Kapitolyo, no, katong wala pa natawa atong panahon na diha dapita atubangan ni ana kanang GSO karon nga warehouse mo na ang karaan nga Kapitolyo, no, karaan nga Kapitolyo na. Wa kita na sayo pa mura og July gyapon to ang nahitabong sunog, oh. Ding dapita hinungdan nga dunay mga kausaban. So ingon na, no, ingon na sa ka simpleng celebration pero makahuluganon nga nag-reflect sa mga importanteng butang nga papahinumdum nga to sa ato ang ano. Ang akong nakita dito katubitong dunay gipasundayag, no, gipasundayag nga nindot kayo pagkatagik sa mga pasundayag as part dito as kana bitawng finale sa maong mga programa katong programa sa July 1, no. Ang katong kuan bitaw ang kasaysayan, of course pag-recognize kinsa mga naunang tao, katong mga IPs, mga inana ba ang kasaysayan nag-transform siya padulong dito sa kano. Although dunay mga inana pero kay sa hamubo nga panahon kinahanglan magini mo na siya ma-reflect kung unsang sitwasyon. Ang punto dito katubitaw ang kadaugan sa maanyag nga probinsya ang Davao del Sur, no. Mo itunon ni adto, no. So tag na tutong kauban kay murag itong gibidyo ba yung gikuha gito ang detalye si Kagawad Jun Llanos Banlasan, no. Ya atong nga gikuha, no. So ato lang ang atong mga punto lang nakita nako dito katubitong ang katong kang history ni Bolton ug ni Manggulayon, no. Nahimuot lang ko kay samtang naglingkod ko sa likod katubitong sa last nga kuan sayod man ta nga kabahin sa tong kasaysayan katong si Bolton usa ka Amerikano, no. Napatay man to ni Dato Manggulayon usa ka sa tribong Kaulo, no. Nana, no. Pero ang dito ba sa dagan sa history is gi-portray ang ana nya kadtong mga batan-on diri sa likod katong ingon niya mo rin gitagna nga tanawan na gitraidor si Bolton, gitraidor si Bolton ni Manggulayon. Katong punto ba nga traidor tungod sa kakulang sa history kun tan-aw na to mura tuod og gitraidor kay katong gipainom og katong butong unya kahuman iyahang gilungguan sa ulo. Muti lang gingon nga traidor. So ang ato diha is kabahin sa atong kasaysayan dapat maportray na siya kung ngano nga naabot sa puntong ina nato, no. Ang si Dato si Dato Manggulayon ba mo tinuod nga traidor or tungod ba sa iyang pagdipin sa usab ilahang yutang tawhan din sa ato ang dapit, no, sa iyang ngano nga nahimo niya tong dapita ay si Kuanday si Lapu-Lapu Tambuto Hulama, siyempre usa ni ka madrasa teacher nga supervisor pag ginato ni sa atong traditional madrasa naa siya sa mga madrasahan sa pagkakaroon. Sige, padayon ustads. Padayon sa imuhang pag-supervise o pagtudlo sa atong mga traditional madrasa dinhi sa ato ang particularly sa Gunoy kay mo na siya ang ato ang traditional madrasa supervisors.
supervisor diha sa may distrito sa Hagonoy sa Traditional Madrasa Education Program. Ayun na no, kana bitong sa ang akong punto ba, kada bitong tan-aw na to sa history, kung katong usa lang ka punto ang atong tan-awon, maka-conclude ta nga ingon ni ana no, ingon ni ana pita kato si Dato Manggulayon, nga iyahang gipatay si Bolton, no? Ato pa kung tan-awon nimo, dili nimo tan-awon ang dili nimo kada bitong tukion ang kasaysayan, murag siya sad-an, no? Siya sad-an. To think nga siya usa ka Pilipino lumad pagyud dinhi sa atong dapit, usa ka nitibo unya siya na nahimo noong kontrabida kung didto nga punto nato pagatan-awon. Wala tanawa katong kasaysayan ngano nga nahimo to nila, unsa poy gihimo sa dihang ilahang gipadayon, gi-welcome ang katong mga Amerikano kauban ni Bolton, no, nga didto nya tutong ilahang mga pang-abuso di naman to makita. Gani sa pagkakaroon si Manggulayon wala may bisag street na lang. Pero doon ay Bolton Street. Doon na pogi Bolton Bridge, di ba? So, mao ba na ang diha ba ni-reflect nga kadto siya is siya ang atong dapat nga hero kay sa iyahang nahimo pagdipinsa sa ato ang dapit batok kadto sa mga mananakop, mga kolonyalista ba? Iyahang napatay. So lagi tungod kay ang kasaysayan is kabahin man na sa social injustice nga ato nasagubang is kana bitawng siya noon ang nahimong kontrabida. Ang nahimong bida dugangan pa nga gi-recognize pa hinuon ang kadtong mga mananakop kaysa mga lumad nga didipinsa sa ato ang dapit, no? Sa ato ang dapit, no? So mo na siya no katong pangilog matud pa dato ang sa message din nga iyang giilugan og yuta, nangilog og yuta si Bolton. So yun na mga punto ba, ang atong punto din is atong na-appreciate ang palabas, no, ang katubitang ang mga reaksyon no. Sama ra pud na sa nahitabo gud dinhi sa ato tibuok ang kasaysayan sa Mindanao, no, kinsa man karon nahimong kontrabida ang mga taga Mindanao nga sila minipadayon sa ubang mga tao gikan sa apil na ang uban gikan sa nasod sa uban nga lugar, pagkahuman nahitabo nga sila nanuoy nahimong gawas nga ang realidad nahimong minority, nahimo panoon nga mo'y naghimo sa katanaw sa uban nga mo'y doy naghigmo og problema dinhi sa atong dapit. Yun na nagka-importante unsaon nato pagpaabot ang insakto nga kasaysayan, no? Ang insakto nga kasaysayan di sa ato ang mga kabataan. Ilabi na sa ato ang pang-edukasyon, no? Dapat ato ginang makorek kay matod bitaw ni former President Rodrigo Duterte ang usa ka dakong problema sa Mindanao ang kadtong injustisya, historical injustices. Dili lamang sa aktual nga mga injustisya, apil na diha ang injustisya diha sa ato ang tinuod nga kasaysayan. Unya katong sa pag-transition na ba, di ba? Siyempre, at least atong na-appreciate nga gi-recognize ang mga nagkadaiyang tribo nga diha sa Davao del Sur, no? Kabahin sa gitawag nga kadaugan, na? Kadaugan sa probinsya, kadaugan sa Manyag nga paraiso, no? Ang pag-recognize sa nagkadaiyang tribo ang ilahang mga unique nga mga pinasahi nga contribution, pinasahi nga kultura nga hangtod sa karon, although dunay mga pamaagi unsaon matabangan unsaon nga mulambo kanang maong mga kultura, no, mga kultura. Ang iyahang pag-evolve sa ato ang mga although sayod man ta nga kadtong mga naunang tao dinhi sa atong dapit karon is tuwa na sa kabukiran, ang nagpabilin ang kasaysayan na lang nga once upon a time sila ang unang tao dinhi sa ato ang dapit. Doon ay daghang historical accounts ni ana, mga perspektibong kay ngano nga naingon ni ana, no, ngano naingon ana, ngano ang mga dagkong yutaan naa na dinhi sa patag, naa na dinhi sa mga strategic nga mga area, samtang ang mga naunang tao tuwa na sa mga gitawag na marginalized, kinana sa margin.
Di ba? So doon ay kasaysayan. So mo tututan-aon para ma-appreciate sa ato ang mga kan isulti na to ang tinuod nga dagan sa kasaysayan labi na sa ato mga educators, no? Para nga nalipitay kanabitang tinuod nga kasaysayan nga may mapasa dito sa ato ang maabot ng mga generation. So ingon na siya, no? Unya katong pag-transition, kung atong i-portray ang Davao del Sur, at least gi-recognize ang mga nagaunang tribo, dinhing dapita, no? O ang katong ilahang mga cultural heritage nga dapat i-preserve, guban pa unya katong pag-transition, pag-abot na sa mga kanabitang mga uban pa nga mga ang akong punto nga obserbahan, katubitang ingon nga ang mga muro gikan sa laing dapit, no? So tama na siya, doon ay mga muro gikan sa laing dapit, pero ato pa i-consider nga doon na pa mga muro nga naa na daan dinhi sa probinsya sa Davao del Sur. Dili na sila kabahin sa mga nisulod dinhi, kundi naa na daan sa sulod, no? Plus ang katong ato ang mga migrants, mga settlers from Luzon ug Visayas, mo kana karon ang naglangkob sa mga katawhan dinhi sa atong probinsya sa Davao del Sur. In general, kung ano pagkatanaw, no? Mga kultura, mixed culture, which is positibo siya, kada bitang diversity of culture, diversity of tradition nga naa dinhi sa toa, usa na sa mga kadaugan nga ato makabot kung adunay mga maayong pamaagi ni ana nga marespeto, ma-recognize ang matag kultura nga walay discrimination o uban pa nga mga butang may kalambigitan ni ana. Pananitan, kung ato manggong ko gani tibuok Mindanao, doon na may description nga mao kini siya ang lugar sa tribe people. Kung may tribe people, not necessarily nga base sa relihiyon ang atong gibasihan. Pero dili pod nato mawala nga dunay kanang semblance, dunay factor sa religion nga ato ang ginatanaw. Pero for purposes of identifying sa ato ang mga katawhan nga ni adin ni sa atong probinsya, nga ni adin ni sa Mindanao, atong paubsan sa atong probinsya, yan ni sa Digos usaban pa nga mga municipalities, so dapat adun tay klarong kanya na, no? Adun ay klarong pagpasabot ni ana kung kinsa nang mga tawhana ug unsa ba atong basihan. Matag tribe people. Kung maingon ta nga Muslim Christian, dili na siya mo'y haom nga description. Muslim Christian unya lumad or IPs, dili man kay ang tanang mga ang ubang mga IPs karon they are Christianized, ang uban pod Islamized, di ba? So dili siya haom nga description. Atong gina-recognize na ang atong IPRA nga nagklaro kaayo nga nagaproteher o nagapromote, nagarecognize sa katungod sa atong mga indigenous people o mga indigenous cultural communities. So balik na to sa tribe people, no? So mingon ta og ang ikatulo nga tao dinhi is ang settlers. Settlers from Luzon ug Visayas ug uban pa nga mga rehiyon nga naa sa tuwa, regardless of religion, of course. Unya ang Moro. Ang Moro is a description, dili siya religion, dili po siya tribo. Kaya ang Moro mismo, gitawag karon mas popular, gitawag nga Bangsamoro, is composed of different tribes, different ethnicity. Natunong lang nga adunay gikinahanglan nga adunay bitay kanabitaw nga common identity sa mga katawhan nga misukol ngadto sa kolonyalismo ug uban pa nga gitawag silang kaugalingon nga sila mga Bangsamoro. Nga wala nagpaulipon, wala ni sagop sa gustong ipasagop, gustong ipasunod sa mga katsila apil na sa kapanahonan sa Amerikano. Muna nga namugna ang usa ka identity sa katawhan nga gitawag nga Moro, no? Gitawag nga Moro, but not necessarily in as far as Davao area is concerned, particularly Davao del Sur is ang mga Moro is mga migrant na sila dinhi or settlers, no? Unya dili pod, not necessarily pod sama sa ato ang IP, sama sa ato ang ICC nga dili relihiyon ang basihanan. Ana pod ang Moro. Although majority sa mga katawhang Moro, mga Bangsamoro, they are Islamized, but not necessarily nga ang non-Islamized dili siya pwede matawag nga Moro or Bangsamoro. Maura po na nga ang mga Christianized IPs, mga Islamized IPs, dili
dili po nagpasabot nga dili na sila kabahin sa mga IPs o ICCs communities. Isa ako nang gingon, dili relihiyon ang gibasihan, kundi ang kagikan, ang ethnicity, nining katubitang 18 ethno-linguistic tribes o katong 13 ethno-linguistic tribes nga niya sa Mindanao nga naglangkob sa mga katawhan nga namuyo dinhing dapita. Although kung mayon ta atong i-regionalize, of course, pagabot dinhi sa ato ang sa ato ang dapit sa Davao del Sur, adunay mga gitawag nato nga mga migrant nga mga katawhan, no? Migrant Bangsamoro. Kay mga taog sa Davao del Sur o Davao areas, ang Bangsamoro nga kanang klaro kay dinhi ang mga Kagan. Kung atong basihan ang relihiyon, mao ra man pud na ang daghan-daghan nga mga nisagop na Islamized nga tribo ang Kagan. Unya, ang kasagaran pod sa ato ang mga IPs karon is Christianized, belong to siyempre mga Protestant ug uban pa. Pero wala na nagpasabot nga nawala ang ilahang pagka-IP. Sa laktod, ang atong gustong i-point out dinhi nga kana bitawng dili relihiyon ang basihanan. Unya, dapat tan-aw po nato, dapat culturally sensitive po ta, labi na sa atong mga kasaysayan ug uban pa nga mga pagpasabot nato niini nga atong i-consider kana siya nga mga butang, no? Mayon ta og muro not necessarily nga ang tanang muro dinhi is gikan sa Cotabato. Dili man na mo ang definition, gikan sa Hulo, gikan sa Marawi, no? Although sa pagkakaroon, mingon ta nga doon ay Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao, nga doon ay particular nga teritoryo as defined diha sa Bangsamoro Organic Law, but originally, ang Bangsamoro homeland is kabahin niya na ang dinhi sa ato ang dapit. Manay kuan lang ba kana bitang binadali na siya nga pagpasabot o pwede nato hisigutan og lawom nga paghisgot may kanambigitan ni ana. At least man lang ato lang makuanan ang ato ang pag-portray sa ato mga kasaysayan, no? Doon na daghang cultural heritage ug uban pa nga niya dinhi, niya pag-abot dinhi kung religion atong hisgutan, lahi na pud na nga kuno lahi na pud na. Pag-abot sa kultura, pag-abot dinhi sa mga Muslim nga misagop sa pagtulon ang Islam, although naggikan sa nagkadaiyang tribo nga dunay kaugalingong kultura, once nga religion ang isgutan, doon na pwede regulatory nga pamaagi kung unsa nga kultura ang gialaw. So kana siya, no? Kana siya ang dapat nato tagaan og kuan diha sa ato ang pagportray sa atong kasaysayan, no? So, samtang ato nakita lason siyang takna sa kabuntagon, niya kapong nga nakiguban sa to ang tulumanon ang bidlisyo sa habagatan. O, gadiha gihapon sa atong mga followers sa atong Facebook, no? Sa atong Facebook Live, nga diha sa ato ang bro Saming account o Sami buhat nga account, dayon gihapon kamo nakiguban dinhi sa atong tulumanon. Ang bidlisyo sa habagatan, disibiyahan ng DS o DXAY, DXAY, nga gitawag ni karon og Radyo Niga. Okay, mo itong paghisgot, no? Paghisgot sa mga lokal nga hisgotanan, may kalambigitan sa ato ang kuano. So at least, congratulations sa atong probinsya sa Davao del Sur, sa 59 ka sa ulugan, o sa ka malampuson, o sa ka simple but meaningful o reflective sa ato ang selebrasyon sa ato ang probinsya sa Davao del Sur, no? Congratulations sa atong provincial government, headed by Governor Yvonne Ruña-Cagas, ug sa ato ang Vice Governor, Vice Governor Mark Douglas IV Chan Cagas, ug sa ato ang mga napulo ka mga board members, apil na ang federasyon sa mga kapitan, no? Liga ng mga kabatanunan sa sangguniang kabataan, ug sa ato ang naglangkob sa ato ang provincial government. Ngano sab sa ato ang mga local government units sa syudad, sa ato ang mga municipalities
nga naglangkob niya ng probinsya sa Davao del Sur. Congratulations sa inyong tanan, no? At least nahuman na ang 59. Sugod na punta sa ika-60 ug uban pa nga mga paghisgot ni ana, no. So muna, no, although sayo ta nga init na ang politika sa pagkakaron, no. Labi na kay nagsugod na po og pangandam para sa ato ang umaabot nga sangguniang kabataan og barangay election, nga karong umaabot nga Nobyembre, Nobyembre 2, no, Nobyembre 2, no. So siyempre ang mga challengers o gumagi-challenge, nangandam. Kunya sayod po ta, nga kining barangay election is preload padungon to sa 2028 nga usa ka dunay presidential o local election nga magpili ta og ato ang mga leaders, no. Mao na siya ang ato ang mga pagtan-aw may kalambigitan ni ana, no, sa ato ang katilingban sa pagkakaron. So mao na ang ato ang nasod sa pagkakaron is sayod kita na baguhay pa lang nahuman ang katong usa ka rally didtong dapita, libuan ka mga katawhan ang nagtapog nagpadayag sa ilahang kadismaya, nagpadayag sa ilahang tinguha nga unta makabuot ang tinuray nga katarungan o kamatuoran dinhi sa ato ang nasod sa mga naga unang hiskutanan dinhi sa ato ang sa ato ang nasod bi kalambigitan ni ana, no. So ato ang ipasupot ang ato ang mga dugang pag-ampo, dugang pag-ampo nining ato ang sa ato ang mga series, ato ang mga panalangin matud pa, no. Dinhi na mao ang ato ang ang ato ang katong ato ang series sa mga panalangin nga ato ang ginapadayag hisgutan nato diha sa ato ang mga kini usa ni. Okay. Kini siya, no? Usa po ni siya nga ato ang nga para sa sitwasyong pampolitika ng Pilipinas, para sa kapayapaan ng Mindanao sa buong bansa, no? Ating ipinalangin, panalangin para sa sitwasyon ng ating bansa na wala naman noon, para sa sitwasyon ng pampolitika ng Pilipinas, para sa kapayapaan sa Mindanao at buong bansa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, panatilihin mo ang kapayapaan sa Mindanao at buong Pilipinas. Protektahan mo ang mga inosente sa gulo. Bigyan mo ng hikma o karunungan ang mga nakikipag-usap para sa kapayapaan. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. I rise with Bismillah, new hope begins to shine. I rise with Bismillah, His mercy heals my mind. I rise with Bismillah, my fears. So, motong mga series ato ang mga atong giserialize nga mga pag-ampo, panalangin, doa, no? Sa katuyuan nato nga mapaabot man lang, mapaabot man lang ang pila ka mga punto sa ato ang sitwasyon sa pagkaron kay mo lagi na sa ato nag-iingon, nagkinahanglan tag divine intervention, divine intervention ining kasamtangan nga sitwasyon nga ato natagamtaman sa ato ang dapit tungod niining mga sitwasyon nato nga nagakapangitabo matag karon unya, di ba na diha sa ato ang nasudnon nga pangagamhanan, no? Sa ato nasudnon nga pangagamhanan nga nasudnon nga pangagamhanan nga ang ilahang itabo more on pag kanang bending the law, no? So muna ato ang ginahimo nga mga paghisgot, no? Paghisgot atong gihisgutan, atong giagi sa pag-ampo para nga pinaagi diha atong makabuot ang tinuod nga kahisayan, no? So oto, samtang doon na kita 5 minutos ang milabay sa ikalas 11 ang takna sa kabuntagon. Pabailing ka mo nagkuuban ka nato, uban ka nato ni atong turmanon ang bidisyo sa habagatan, no. Doon ay mga atong gustong hisgutan, no.
Dati gustong hisgutan dinhi sa ato ang dinhi sa ato ang paano saka nasunod magitabo side ta unsa pagid ang tinuod niini, no? Samtang karon nagkakaduol ukan ra ba July 6 karon Lunes, July 6 Lunes mo toy gikatakda nga unang pagsabak paghisgot sa gitawag nga kuan kanang impeachment trial diha sa ato ang Senado, nga ang mga Senate maghimo silang mga Senate judges aron nahisgutan, no? Although doon ay mga dako kayong issues may kalambigitan ni ana nya kita nga mga katawhan magpabilin tang makalmahon samtang magpakabana igmat sa tinuod nga panghitabo nya dili ta magpalingla sa mga kun tan-aw ko na to labi na ang social media sa pagkaron nya labi pud ang mga balita mga news nga ato ang na hisgutan diha, no, sa mga nagkapanghitabo karon diha sa ato ang dapit, no? So mo na ang ato ang so ang ato diha pag-ampo lang gihapon ta nga unta makabuot nato ang kalinaw nga mao'y magpatigbabaw sumatag karon og unya diha sa ato ang taliwala diha sa ato ang kanang sitwasyon may kalambigitan ni ana, no? Sa pagit tinuod na kaning issue sa impeachment, no? Nya daghan ang mga haka-haka mayngon ana, no? Dunay mga attempt nga matud pa sa ilahang mga rally gina-expose nila tingon ni ana, no? Although sa ato nagiingon sa unahan kana bitawng dunay mga sitwasyon nga bisag ang yanong katawhan makakita nga murag dili na magini mao, murag dili na magini sakto ang mga yanong katawhan nagatan-aw nga kana bitawng bisag sayanol nato nga pagsabot masabtan nato nga murag dagit sila gusto nga gitabunan kanang dili man nato tugutan nga kana bitawng ipahibalo sa katawhan. Anyway, we still believe that we are still in the government of laws. Dapat man tayo mga balaod. Pero di lang nato lagi bawgon ang balaod, no? Ato nang ipatuman ang usay dapat nga makuan diha sa ato ang kuan, no? Diha sa ato ang unsay giingon sa atong balaod, unsay giingon sa ato ang konstitusyon, no? Dili nato patuyok-tuyokon, libog-libogon nato, lipaton unya sa punto nga ang ato ang nagakapanghitabo is different opinion, different interpretations. Although matud pa we are entitled to our own opinion, pero pag abot sa balaod dapat ang balaod may atong interpret. Doon interpretation sa balaod nga nagkadaiya panalitan. Kana bitawng kanang gi-file nga kaso kang Senator Marcolita. Plunder. Ang uban nag-ingon nga dili man na siya applicable kay dili man kwarta sa gobyerno ang nakataya diha. Ingon po ang uban po ng mga legal expert kuno nga dili man na nagpasabot nga ang plunder nga hisgutanan is para lang sa kwarta sa gobyerno nga nalambigit, no? Unya ingon nga kana siya gihimo magud na siya sa kapanahunan sa eleksyon katong gitabang nganya si Senator Marcolita Rabadi ay ang naingon ni ana. So makaingon kita nga dunay selective justice kay dili man lang usa lang kana bitawng usa lang ka senator, usa lang ka mga opisyal nato ang naghimo ni ana. Nganong dili man sila tanan imbestigahan, nganong dili man sila tanan kasuhan, nganong gipili raman ang gikasuhan, no? Nya halata para ba kaayo ang gikasuhan kadtong nagpakita og pagsupak sa mga gitawag nato nga administrasyon, no? Administrasyon dapat patas. Kung mga tagkasuhan, kasuhan nato tanan. Kung moingon ta og kana bitawng katong nagsinubra nga paggasto sa eleksyon, tan-aw na to. Kay kana sila tanan ni gasto man na. Nagdawat og kana bitawng mga contribution. Sila tanan ni dawat man nagkontribusyon. Diha mo gawas ang double standard. Double standard, unya selective justice. Ang hustisya ba di ay alang kang Senator Marcolita, lahi po itong hustisya alang kang Senator Chis Escudero. Ang hustisya ba di ay alang kang
Senator Jingo Estrada, lahi pod ang hustisya alang kang Senator Villanueva. Pareha ra ba siguro? Hindi kay sigurado yung pareha, no? Siguradong pareha. Pero kung sa susama nga sitwasyon, susamang panghitabo, kunya pilion ra nimo, gipili ra ang aksyonan ang uban dili, tuman o kaingon ta nga unsa bay nahitabo sa atong hustisya. Yan na po'y halata kayo matum sa obserbasyon sa uban. Ang kantong mga senator nga mibali dayon sa ilaha, automatic ang mga kaso hinahinay kawala. Unsa bay basihan? Namo na kanunay pangutana sa mga yanong katawhan, sa mga yanong lungsuranon nga nagatan-aw karon kanato. Unsa na may tabo, no? Unsa na may tabo kun hangtod sa pagkakaron, hangtod sa pagkakaron ingon ana ang ato ang ibilin sa ato ang mga sumusunod. Yung nana nga sitwasyon ang atong ibilin ngadto sa atong mga sumusunod. Kung ingon nana sa pagkakaron unsa na ka sa umabot. Kung atong tugutan nga pwede di ay i-bend ang balaod. Unsa pa atong basihan unya nga kinahanglan tumanon ang balaod, no? So mo na siya ang kinahanglan usa ka mga leaders nga maghimo og mga presidents, magpagtuman sa pagpatuman sa balaod o pagsunod sa balaod para maupoy atong mahimong ikabilin sa mga umaabot nga henerasyon. Kung tanaw na to no sa una, grabe kayo ang dignidad ba, dili basta-basta ang atong matawag nga mga senador, saludo kayo mga katawhan. Pero sa pagkakaroon kanang pila ka mga senador nga atong napili, nagmahay ang katawhan. Sa itong basihan niya na, tanawa ko diya social media, no? Tanawa sa social media, usa ka senator nga musulting yung nana, unsa may, pila ka porsyento sa mga kuan niya na, mga nag-comment niya na nga pabor sa iya, pila ka porsyento ang negatibo, mas nagsulabi ang negative nga comment sa iyahang mga pumahayag. So meaning, ang mga katawhan mismo is, kung basihan na nato na, mas labaw pa, mas daghan pa man ang mga katawhan nga wala nag-access social media. Nga doon nga susama nga pagtan-aw sa tinuod nga panghitabo sa mga reaksyon nga ginahimo sa ato ang mga nasaypan pagpili ng mga opisyales sa atong kagamahanan, particularly ang atong mga senador o mga kongresista. Ato din gitimbaya ang atong mga kaigsuonan, mga kabainhan, mga lideres sa Muslim Community Women diha sa Malalag. Kagahapon dito kita kauban si Brother Jerry Riboyon, uban pa nga mga staff, no? Aron i-validate ang hangyo sa mga kabainhan sa ilahang deboning project, no? Bangus deboning, no? Validation og nakahigayon usab kita pagpaabot, konsulta sa mga lideres sa ilahang mga kinahanglanon ug uban pa nga mga butang mga lambigit, no? So assalamualaikum sa ato ang Muslim community diha sa may Baybay Malalag, Davao del Sur. Unya adto sab kita sa kuan may adri sa may Zona 2 sa Santa Cruz, Davao del Sur, arang usab sa Muslim Community Consultation. Sigutan nato ang mga kalambuan nga kinahanglan sa atong komunidad ug apil na niana ang pang-edukasyon. So traditional Madrasa Education ang ato ang Quran Literacy Program ug uban pa nga mga butang, no? Kita-kita ta diha unya, no? Diha sa ato ang leader diha si Bari Indanan, no? Abdul Bari Indanan, bro, assalamualaikum. Sa iyang mga kauban ng mga opisyales. Ito po sa darong kagahapon, no? Lagi na itong usa ka pa subo kayo nga pangitabo niya ato po na-meet diha ang atong mga lideres. Og sa atong mga mga magtutudlo, mga professors nato, mga ustads, ug ato ang mga naga-appeal sa ato ang Baluga Al-Arabiya, basigdahan sa Southern Davao Islamic Institute, nga ato ang campus na sa Ma'had Darong Al-Islami. Kabahin ka na unsa nato pag-enhance ang edukasyon, pagpalambo sa edukasyon sa ato mga kabataang Muslim. Gusto po sa ato nga enhance ang katakos sa ato ang mga magtutudlo.
Sa ato ang mga alim, ato mga ustads, mga community leaders, no? Assalamualaikum kanyang tanan. Sa atong padayon nga pagpursige, no? Sa atong consistent nga pagpadagan sa ato ang mga programa, kay nakita nato nga mo kana ang nakita nato mo kanang kinahanglan sa tinuod nga kalambuan diya sa tagstag sa mga komunidad. So, mo na no, sitwasyon na to, no? Disigutan ng ekonomiya, disigutan kagahapon dito sa may Baybay Malalag, no? Sa ato nag-ingon nga sa katuyuan nato nga makabot nato ang kanabitaw nga pagpalambo, particularly sa Muslim communities, no? Katubitaw ang kabahin sa programa nga strengthening and empowering the Muslim community sa komprehensibong nga programa, komprehensibong nga kalambuan, apil diha ang political empowerment ug economic empowerment. So kabahin sa atong economic empowerment through livelihood diha sa ato ang mga dapit, no. Although kinahanglan nato to augment and supplement sa ato ang panginabuhian, so particularly sa nagkadiyang sektor sa atong komunidad, mao ang component, no. Mao sa component for development nga siyempre mulambo ta katong economic empowerment nga atong tun-an ang ato ang mga batakan nga sektor, ha? Just to augment, dili man na kinahanglan nga mudato pinaagi ni ana. Okay, doon na may mga di man ta mag-compete sa mga dagko nga mga kapitalista. Pero at least man lang ma-augment ang ato ang inadlaw-adlaw daily livelihood to live in a decent life, halal lifestyle. No? Mao na nga atong gipaningkamutan, no, kabahin sa atong programa nga kanang atong economic empowerment pilay sa mga kabahinhan nga makabaton sila og mga livelihood program. Of course, atong ma-access dito sa nagkadayang ahensya ug uban pa nga dunay kabahin ni ana, no. Kining panahon na ang atong provincial government pinaagi sa mga special program may kalambigitan ni ana, mao na nga atong gina-encourage, no, ang ato ang mga komunidad, ang ato ang mga women's, no, nga maghimo mo og mga kuan nga kana bitong haom sa inyong panginahanglanon dito sa ilaha kay diha sa Baybay Malalag is kuan man, no, isda magina diha. So nakita sa mga kabainhan nga maghimo sila og bangos diboni para usab nga makadugang sa ilahang panginabuhian in a halal manner, no. Kabahin kini siya sa ato ang tinuig nga paghatag og livelihood training. Ato kanang gitawag ganing halal livelihood training tungod kay para nga ang ato ang mga kabataan, ato ang mga kaigsuunan, sa sisgutan ng halal diha panandaan is ato nang emphasize ug ma-promote diha sa ato mga komunidad. Anya sa ato pong mga kabatanunan, sa ato ang mga ako lang gisigutan ang mga ang sa mga Muslim community, particularly sa mga sektor Muslim community women, Muslim youth, kay mao kana sila ang adunay unique needs nga doon tayo mga programa may kalambigitan ni ana, no. Para nga makatampos magretibuk ang kalambuan sa katanan na bisan order, no, o guban pa nga diha sa ato ang komunidad. Taking into consideration nga whether we like it or not, no, tugtag sa dili, i-deny man nato diha sa ato ang komunidad na paghihapon diha ang mga pipila ka mga gikinahanglan og proper nga pagtagad diha sa ato ang mga katawhan. Labi na nga ito mga kabatanunan, kinahanglan na ito nga ma-strengthen siya, no? Diya sa itong tagstag sa mga lugar, mga dapit nga diin na ito ang gustong, panabitawang, unsaon na ito ma-engage properly. Ang kasamtangan nga struktura sa itong pangagamhanan, no? Kabahin kini siya sa itong program, katubitawang, samtang ang pangkinatibukan, nga katanaw to nga bang samuro struggle do napatay na minutos na bilin na ato nang isikutan ang bang samuro struggle nakasintro siya
ngadto sa katong gitawag itong right to self-determination. Mao na ang pinaka-aspiration, no? Bangsamoro aspirations, right to self-determination sa ato ang mga komunidad, itong mga katawhan. Ha? Kung tan-aw to ang kasaysayan, wala pa ang porma sa panggobyerno nga atong gisunod sa pagkakaron, wala pa formal system of government na nadiha ang kanang gitawag nato nga panggobyerno, no? Bisan pa man sa wala pa ang Kastila nga matud pa mo nag-introduce og panggobyerno ug uban pa ang atong mga kaigsuonan dinhi sa atong dapit apil na mga IPs ug mga ICCs, no? Ug ang mga Muslim community, mga Bangsamoro Muslim community, doon na sila kaugalingong sistema. Muna gin-recognize, no? Ang sa IPs, ICC, gin-recognize siya, gin-institutionalize siya, pinaagi sa IPRA, Indigenous Peoples' Rights Act, no? Nga gikinahanglan para nga maila. Yeah, ma-institutionalize ang kanang mga sistema na usa sa pag-ila nga mas una nga sistema sa panggobyerno nga naa dinhi sa ato ang dapit. Nag-coexist na sila, no? Nag-coexist na ang ato ang mga IPs nga sistema o kanang mga Bangsamoro nga sistema. Ato nang gi-define na siya, although kung tanaw na to, if we dig deeper, is wala na siya distinction. It's only nga doon distinction sa dihang naabot na ang Islamization dinhi sa ato ang dapit, no, sa Mindanao. Kaya ang una nga sistema sa panggobyerno manggod ang katong sultanate form of government. Governance, ha, dili itong symbolical head lang ang patawag sultan unya walay governance. Ang original nga sultanate is governance, no? Governance nga may pinakauna nga sistema sa panggobyerno nga na-introduce bisan pa man sa wala pa kini gitawag nga Pilipinas ang ato ang dapit nga gipuy-an sa pagkakaron. Ha? Doon na form of government gitawag nga sultanate form of government. Mana nga ang Sulu Sultanate, Maguindanao Sultanate, pangampung Coronao sa mga Lanao areas, na siya nag-exist. Gilamkuban sa mga traditional leaders, muna nga na yung mga dato, no? That is prior niya na is doon na yung katugitawag nga mga raja o katong mga datoism. So, ang datoism is common na siya, among other tribes din sa Mindanao. Ang ato ang mga chieftain tatong tag-tag sa mga tribo, tag-tag sa mga lugar, ginatawag nga dato. Sa some areas is influence sa mga neighboring countries, kitawag sila nga raja. No? So sa ako nag-ingon, ang sultanate is a form of governance. Form of government, no? Form of government per se. Headed by the sultan, doon na siya mga kabinete sa pagkakaroon. Kabahin ka na sa Brunei, influence sa Brunei ug sa Malaysia, no? Although dinhi sa ato is kung ngano nga doon na siya religious semblance kay ang sultanate is kabahin ni ana, no? Dili lang kultura kundi ang kanto bitong Sharia inspired nga governance. Doon ay kaugalingong settlement complex nga gibasihan mo ang Quran una nga kasagaran makuan na siya kana bitong kung ang ma-interpret na siya sa religion o sa uban pa, no? Sa uban pa. Kaya doon na siya sistema. Kaya religion ng Islam good is a complete way of life. Unya, ang kultura, politika o uban pa is dili na siya pwede moingon ka nga walay labot diha sa relihiyon, no? Sa relihiyon. So mo na, no? So, ang atong paghisgot is ato lang gitan-aw unsa ang sitwasyon. So mao na nga sa atong puntos pagkakaron kabahin sa kanabitawng aspiration sa katawhang Bangsamoro unya ato pong sabton nga kanang maong aspirasyon is dili lamang natumong para sa kadtong mga particular nga tribe. Kay niagi man tani ana ang ato ang nasod is kabahin siya sa gi-colonize. Unsa man din ato ang dapit sa wala pa naabot diri si Fernando Magallanes. Sila si Magellan, ang mga katsila nga ni-colonize, gustong sakupon ng ato ang kwan. Dalang mga tao din eh. Unsa man ito sila? Dili ito mga tao sila. Doon ay kaugalingong sistema at the time nga nag-iral, mo ito ilang sistema sa mga magkapanahunan. Nga gustong i-preserve ang pamahan niya ito, not necessarily preserve as in as it is, pero as katubitang ang pinakapunto dito is naana siya nga kinahanglan ato to siyang irespeto. So rason nga usa sa mga rason na nga dunay IPRA to preserve among others
sa manaandan sa ato ang mga tribo. Unya ang una po na-include din sa ato ang in as far as katong ato ang usa ka balaod nga nag-recognize sa system sa governance sa mga Muslim is katong ato ang Presidential Decree 1083, no? Nga nag-recognize sa persons and family relations, inheritance ug uban pa, although limited, gitawag na sa uban siya nga Sharia, pero dili na mo ang katong complete nga Sharia, Islamia. Kaya ang Sharia mo ng Islamic law, no? Kung tawagon din mo nga Sharia ang PD 1083, so dili siya complete. Pero for purposes of discussion, mo ito gitawag nga Philippine Sharia, although limited in scope, no? Happy lang nga mga paghisgot, no? Para lang nato masabtan ang pila ka mga punto na nagkapanghitabo karon sa ato ang dapit. So sa ako nag-ingon, mo ito nga kana siya IPs, mga Muslim communities, they are both belong to indigenous cultural communities. Nga doon na unique needs kinahanglan o mga proper po nga pagtagad nga kana bitawng ma-address ang ilahang unique nga panginahanglanon. So muna usa sa atong ginatanaw is kung ang IPs pinaagi sa ilahang ICCs doon na sila IPRA dili sa mga Muslim communities nga nag-access pinabag sa mga Muslim community o doon ay autonomous di Muslim Mindanao pero ang naa sa atong komunidad nagkinahanglan po na sila og proper although they are recognized represented pero kinahanglan nga ma-institutionalize ang mga representation. That's why isa sa atong mga advocacy sa pagkakaroon nga ma-institutionalize ang ato ang Muslim Community Council as a framework of governance diha sa ato ang mga Muslim communities, no? Ang katong coordinating council, meaning katong mga traditional leaders, enhance na sila nga matawagon nga council, mga kuha na sila, mga leaders nga sila daan diha, mga traditional leaders sa community, no? Parehara po sa ato ang mga IPs katong ilahang mga IPS, Indigenous People Structure, alongside with the mga tribal council, no? So, yun na, no? Kana dapat doon natin technical knowledge may tungod niya na para epektibo kita nga makiglambigit sa itong mga katawhan. While we assert our rights, dapat po doon natin mga sakto nga kahibalo may kalambigitan niya na para atong bantayan nga dili nato malapas ang katong mga sensitivity sa maong nagkadaiyang tribo nga niya sa ato ang dapit, particularly in Davao del Sur, dito sa Digos City ug sa uban pang mga kalungsuran naglangkob niining probinsya sa Davao del Sur. So yun na, no? Yun na ang atong mga pahapyaw nga mga paghisgot nga kilambigitan na historical, cultural heritage, kultura, tradisyon, tribo ug uban pa para nga mahimo kitang epektibo nga magkilambigit sa mga katawhan nga nagkadayang dapit dinhi sa ato ang dapit, no? Samtang atong gisgutan usab ang mga nasudnong panghitabo, no? Ato nagiingon kaganiha nga dapat mabinantayon kita, mag-amping kita sa mga panghitabo matag karon unya labi na sultan ng politika unya padayon kita nga makiglambigit diha sa ato ang tagstag sa mga lugar, no? Ug mapanimutan unya hindi kay kita magpaapekto nining kasamtangan nga sitwasyon dinhi sa ato ang dapit, no? So ano magitay nga oras, no? Agi oga panapos ato na pong ihatag kining usa ka another nga pag-ampo, no? Economical na panalangin para sa katarungan at pananagutan ng kapangyarihan sa ngalan ng Panginoon, ang maawain, ang mahabagin, makapangyarihang Panginoon, bukal ng katarungan at katotohanan, lumapit kami sa iyo bilang isang bayan. Magkaiba man ang pananampalataya, pero isa ang pag-asa. Idinadalangin namin ang aming mga pinuno. Huwag mong hayaan na gamitin ang kapangyarihan upang takpan ang katiwalian o katahimikan o ang katotohanan. Bigyan mo sila ng pusong maglingkod, hindi paglingkuran. Idinadalangin namin ang sambayanan,
Palakasin mo ang mahihina. Protektahan mo ang mga inuusig dahil sa paggawa ng tama. Pag-isahin mo kami, O Panginoon, sa pagtataguyod ng isang bansang tapat, may pananagutan at makatarungan. Puriin ang Panginoon. Alhamdulillah. Amen. Tayo ang ilaw sa dilim ng kasinungalingan. Hindi lang sila ang may kapangyarihan. Tayo rin ay alon na bumabangga sa pader ng karahasan. Di na dapat palampasin. Ano magkita yung oras sa itong panaguban? Ano magkita yung oras sa itong panaguban ng tunon? Ang bendisyon sa bagatan, sa ngalan na lamang sa ito ang sibihanan DXDS o DXAY, sa ito ang mga followers sa itong Facebook, sa ngalan sa ito ang station manager Ramon Monsing Sibia, sa itong sparring partner, Gawad Badlasay nga wala karuninis, ang technician nga nasa Pikas nga Lawak, Commander RK, sama sa nanday kayong higalag igsoon, manamilit, bilis na ito ang greg kanayon, muagi lamang kita ning kalibutan na sa makausa. Unsay mga kaluoy nga atong ikapakita, ipakita na nato karon. Unsay mga mayong binuhatan nga atong mabuhat, buhaton na nato karon. Di na tutugutan ni kita maglangay, di magtagad, kaya na kita muagi ning dalan na pag-usap. Sa tumang sinseridad, abilidad, moralidad ug integridad, kini si Sami ang moingon. Ang makanunayong pagpakabana, may ganti sa kagawasan. Ang makanunayong pagpangita sa kamaturan, may makapahimo kanatong gawas mo. Nalaygon ang labaw magkagahom, daghang salamat, ug maayong buntag. Hindi lang sila ang may kapangyarihan. Tayo rin ay alon na bumabangga sa pader ng karahasan. Di na dapat palampasin kung may